Yes, Doc. Alright, so again po, welcome sa product knowledge dito sa Nanosci. Okay? And then now, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, bakit mahalaga ang immune regulation sa panahon natin ngayon? Ngayong araw po na ito, ang pag-uusapan natin ang isang seryoso, sensitibo, pero napapanahong usapin. Ito po ang epekto ng spike proteins sa ating immune system, sa ating immune system. Actually po sa paglaho ng pandemic, alam naman po natin lahat tayo ay nakaranas ng pandemic. Sa iba, ang alaala nito ay nananatili pa din sa sistema ng kanilang katawan. Alright? So, bigyan ko lang po kayo ng konting memorya ng mga nakaraang na pandemya. Noong kasagsagan po ng pandemic, mahigit actually 4.1 million katao o Pilipino ang nagka-COVID-19 at mahigit 79 million vaccine doses naman ang naibigay sa unang taon ng malawakang pagbabakuna. Bagamat malaki ang naging papel ng mga bakuna, alam din po natin yan, laban sa COVID-19 sa pagkontrol sa pandemic, gayon pa man may mga lumalabas na mga ulat tungkol sa mga posibleng midterm at long-term side effects sa pangkalusugan na may kaugnayan sa ilang uri ng mga bakuna. Dahil po dito, mahalagang ipagpatuloy ang masusing pagsusuri sa klinika at pangmatagalang pharmacovigilance. Mahalagang tandaan po natin na ang ilang mga vaccine platforms ay may mga mekanismong nagdadala ng ganitong information. Umpisahan po natin sa mga viral vector vaccines. Ito yung AstraZeneca, Sputnik, and J&J. Ito po yung mga vaccines na nagdadala ng ito yung mga vaccines na nagbibigay ng information sa DNA upang gumawa ng mga spike proteins. Ganun naman, ito rin namang mga mRNA at DNA vaccines, kagaya ng Moderna at saka Pfizer. Ito naman po yung gumamit ng mga synthetic na genomic material upang magbigay ng information sa mRNA na gumawa ng spike protein. So, napakaganda po ng mga vaccines na ito noong panahon ng pandemic. Pero ngayong wala ng pandemic, gumagawa pa rin tayo. Nakuha po ninyo? Noong panahon ng pandemic, napaka-importante nito dahil kailangan natin ng panangga. But for now, na wala na ang pandemic, patuloy pa rin po tayong gumagawa because these vaccines are invaded in our system to produce and to stimulate more spike proteins. At kasama rin po dyan itong inactivated virus vaccines na itong mga Sinopharm and Sinovac. So these vaccines are ginamitan po ito ng mga inactivated inactivated virus at yan ang inilagay sa ating mga braso. Now, sa paglipas po ng panahon, actually even before, I am not an anti-vaccine person. Dahil sa panahon po ng pandemic, marami ang nawalang tao. Marami ang namatayan na pamilya. Yun po ay normal na nangyayari kapag pumasok ang tinatawag na pandemic. Pero parang hindi naman yata tama na yung mga matitira ay unti-unting tatamaan din ng iba't ibang sakit. So, dahil po sa patuloy ng dahil sa patuloy na stimulations ng spike protein sa ating katawan, mayroon pong natuklasang pagbabago sa regulation ng ating immune system. Ito yung tinatawag na IgG4. Ang IgG4 po ay dahil nga dito sa patuloy na stimulation ng spike protein, nagkaroon po ng pagbabago sa regulations ng ating immune system. Ito po yung tinatawag na IgG4. Ngayon, upang lubos po nating maintindihan, ang mga IgG, ito yung mga antibodies sa ating katawan na mayroong mga subclasses na antibodies.
At ang bawat subclass po ay may special na papel sa pagsuporta sa protection ng immune system laban sa mga sakit. Number one, itong IgG4, ito po ay epektibo laban sa mga viruses, bacteria at toxins. Meron din tayong IgG2, part po ito ng ating immune system. Mayroon din tayong IgG2, ito naman yung tumutugon sa mga pathogens. And then IgG3, ito po ay mga mahuhusay sa pag-activate ng complement system para sa immune defense naman ito. At ang pang-apat dyan ay yung tinatawag na IgG4. Ito ang gumaganap na regulator ng immune system or ito yung hari ng immune response ng ating immune system. Subalit, kung ang katawan po ay paulit-ulit na na-expose sa spike proteins mula sa recurrent infections or repeated vaccinations noong una, bilang isang tugon, ang IgG4 po ay tumataas. Tumataas po ang bilang ng IgG4. Nag-i-elevate ang ating antibodies. So I will explain further. Ano po? Sa paulit-ulit na exposure ng ating katawan sa mga spike proteins dahil sa recurrent infections or repeated vaccinations. Yung iba, parang fruit cocktail ang mga vaccines nila, nagiging dahilan po yan para tumaas yung tumaas yung ating IgG4, yung isang antibody sa ating katawan. And ang pagtaas po ng IgG4 antibody na ito sa ating katawan ay nagkakaroon ng shifting ang ating immune system na tinatawag na immune tolerance. Nagsishift ang ating immune system into immune tolerance. Ang immune tolerance po ay isang mekanismo ng katawan na sinasadyang nagpapahina o nagpapakalma sa immune response upang maiwasan ang labis na inflammation or pagka-atake sa sariling cells. Ibig sabihin, sa halip na mag-activate po ang immune attack ng ating immune system, ito ay nagiging tolerant. Kumbaga parang nawalan na ito ng lakas ng loob na lumaban or wala nang pakialam. Okay? Parang ganito na yan, I don't care. Wala na akong pakialam. Ibig sabihin, pag wala nang pakialam, umabot na po tayo doon sa sitwasyon na tinatawag na immune tolerance. Welcome na ang lahat ng sakit sa atin. Actually, even before, hindi pa natatapos ang vaccination. Sa mga pag-aaral, ito na po ang aming nakita na ang mga tao, darating ang araw, 3, 4, and 5 years, nandyan po ang mga panahon na hinihintay. Ang ating katawan ay mawawala na ng pakialam. Ang ating depensa sa katawan ay tolerant na siya. Wala na siyang pakialam kahit na sino pa ang pumasok. Alright? Yan po talaga ang mangyayari sa ating katawan. You will understand this further. Alright? Ngayon, bagamat maganda naman po ang layunin ng immune system sa pag-shift nito papunta sa immune tolerance. Kaya lang, ang sitwasyon na yon ay mayroong trade-off or downside na nangyayari dito. Nababawasan po ang kakayahan ng immune system. Kapag tolerance ang ating immune system, nababawasan ang kanyang kakayahan na epektibong i-neutralize ang mga spike proteins. Kasi until now, we are still stimulating spike proteins inside our body. Hanggang ngayon po, nag-i-stimulate pa lang tayo. So, sa halip na labanan ng ating immune system, ang mga spike proteins, ginawa po ng IgG4 na i-tolerate na lang ang mga yan. Kumbaga parang tila tumatanggap o ina-accept na lamang ito ng ating katawan. Parang ang nangyari sa halip na labanan ay tila tumatanggap o ina-accept na lamang ito ng ating katawan upang hindi magkaroon ng overreactions na pamiminsala o yung mga inflammations. Tinatanggap na lamang ng ating immune system ang presensya ng mga spike proteins, kaya tumatagal ang mga ito sa katawan na lalo pang nagpapataas dito sa antibody na IgG4. Subalit ang mga negatibong epekto naman nito sa katawan kapag tolerance ng ating immune system is, as I've said, welcome na po ang mga sakit.
permissive, yung pagiging permissive nito sa lahat ng mga paparating na mga sakit dahil tolerant na nga ang kanyang attack, kumbaga sa lahat ay welcome na ang ating katawan sa mga sakit. Alright? Actually, if I may add this, lahat naman po bago nagkaroon ng pandemic may mga sakit na eh. Na meron na talagang mga sakit na gumagana sa mundo. Kaya lang, if you notice, sa panahon natin ngayon, mas magnified, mas lalong parang napakabilis at napakataas ng epekto sa ating katawan. But these diseases that we will be discussing later, nandito na yan sa ating sistema even before the emergence of this pandemic. Okay? So, ang pagtaas po ng elevate o ang pag-elevate o yung pagtaas ng ating antibody na IgG4, nagsishift ito into tolerance na ibig sabihin, I don't care at welcome na ang lahat ng mga sakit. Alright? Ngayon, at dahil po sa matagalang presensya ng mga pareho or the same antigens or pathogens sa katawan tulad nga nitong mga spike proteins, napapagod din po ang ating katawan. Nagsiship din ito dahil napapagod din ang ating katawan na yung tinatawag naman natin na immune exhaustion. Hindi po yan tolerance, mali po ako. Immune exhaustion. Kumbaga, ito ang isang kondisyon kung saan ang mga immune cells, lalo na po ang mga T cells ay napapagod at nawawalan ng kakayahang gumana ng maayos. Para silang mga sundalo na walang tigil sa labanan dahil sa patuloy na presensya ng spike protein, ang ating immune system walang tigil siyang lumalaban. I just want to remind everyone that our immune system is not used to have a permanent enemy. Kailangan din po nilang magpahinga. But with the presence of the spike protein, dahil sa paulit-ulit o nandyan ang spike protein, ang stimulations, paulit na presensya ng ating katawan sa spike protein, ang ating immune system ay patuloy na lumalaban. At dahil trabaho niya at ang talagang lumaban, ang immune system is built to fight. So dumarating siya doon sa parang sundalo na walang tigil ang labanan. Kaya dumarating din po siya doon sa situation na nawawala na siya ng lakas at nagiging less na ang kanyang response. Kung saan ang mga yon ay senyales ng mga ng hindi na epektibo. Hindi na effective ang ating immune system dahil pagod na rin po sila. Again, our body is not used to have a permanent enemy. But with the presence of this spike protein, walang tigil na activated ang ating immune system. Alright? At ang mga negatibong kumbaga ang ating immune system exhausted na siya. Pagod na ako. Kaya lang alam naman natin kapag napagod ang ating immune system, of course may mga negatibong epekto ito sa ating katawan. Kagaya halimbawa ng increased susceptibility to infections. Yung madaling pagkakaroon ng infections, o di naman kaya yung matagalang paggaling mula sa mga sakit. Mapapansin po ninyo ang mga sakit ngayon, matagal bago gumaling. And the inability to destroy o kaya yung kawalan ng kakayahang patayin ang mga infected cells, ganoon din yung mataas na panganib ng mga cancer dahil sa kawalan ng kakayahan ng ating immune system na i-detect ang mga cancer cells. At ang pinaka nakakaalarma po dito ay yung tinatawag na reactive latent virus. Ito yung mga virus na yung mga virus na tulog na o dormant na pero bumabalik o nagigising sa katawan dahil sa kawalan ng immune surveillance. Ang mga latent reactive virus po, tulad halimbawa yan ng mga shingles, ito yung mga matinding sakit, rashes at neuralgia. I think there is one actress na mayroon siya nagsasuffer siya ngayon ng ganito. And another one is the cytomegalovirus na maaaring magdulot ng organ failure. At yung isa dito yung tinatawag na Epstein-Barr virus na kung saan ay nakaugnay naman po ito sa chronic fatigue at ilang cancer. Ang reactive latent virus o yung pagbabalik ng mga tulog o dormant na virus sa katawan ay ito po ay lubhang mapanganib para sa mga taong mayroong cancer at saka
mayroong HIV o yung mga immunocompromised na tao dahil pwede silang balikan nito. Makikita pa niyo, marami na tayong naririnig sa panahon natin ngayon, bumalik ang cancer, bumalik ang mga ganito because of exhaustion ng ating immune system. Na kumbaga, kung saan nawala na ng surveillance ang ating immune system na i-penetrate ang mga ito. Kung minsan ang reactive latent virus ay parang aakalain mo na ito ay simpleng lagnat o sipon lamang. Ang reactive latent virus po ay napakatahimik kung gumalaw, pero mapaminsala. Na kung minsan ang katahimikan ng katawan, alam naman natin, kung minsan ang katahimikan ng katawan ay senyales ng mga paparating na panganib. So part po ito ng pagiging pagkakaibang disenyo o pagiging dysregulated ng ating immune system. And now, ang immune tolerance at saka itong immune exhaustions sa katawan natin ngayon, actually, our immune system, kasangga natin yan, hindi natin yan dapat maging kalaban. Because that is the design of God. Yan ang design ng Panginoon sa atin. But nowadays, dahil napalitan o nabago ang natural na disenyo ng ating katawan, pati ang ating kasangga, nagiging kalaban na rin natin. How can you imagine na ang isang tao hindi mabubuhay kung walang immune system? Pero mas lalong masama kung ang ating immune system ay kaaway tayo. Di ba? So, dahil yan sa pagpagningialam ng natural na disenyo ng ating katawan. Again, this immune tolerance and immune system sa ating katawan, ang pagiging immune tolerance o immune system ng ating immune system, na pagiging tolerant at exhaustion ng ating immune system dahil nga po ito sa pag-ship ng IgG4 sa kanila ay para itong sasakyan, parang brake ng kotse na nasusunog dahil sa sobrang pagpipigil habang patuloy na umaandar na mabilis. What I mean is, ang katawan tuloy-tuloy na nabubuhay pero ang immune system gustong pigilan. Pigilan ng immune system ang katawan, baka makaperwisyo na kung saan ay lalo pa nga napeperwisyo. Dahil dysregulated na sila. Ang ating katawan is, ang depensa natin sa ating katawan ay ang ating immune system. But our immune system are very clever. They would do things to not harm the body, but eventually kapag sumobra ang kanilang activations, sila rin ang kalaban natin. So, parang ang katawan natin, dahil patuloy na umaandar, patuloy na nandyan ang mga spike proteins, gustong lumaban ng ating katawan, pero wala siyang magawa. Again, para nga itong brake ng kotse na nasusunog dahil sa sobrang pagpipigil sa sasakyan habang patuloy itong umaandar na mabilis. At again, tandaan po natin na ang ilang mga vaccine platforms ay may mga mekanismong nagdadala sa DNA o direktang nag-i-instruct sa mRNA upang patuloy na lumikha ng spike proteins. Maybe noong panahon ng pandemic pwede. Pero ngayon wala naman ng pandemic, tama na. Pahingayin na natin ang ating immune system. But they are continually working. Continually. Kung totoo man po halimbawa ang sinasabi ng ibang mga pahayag, actually sa mga research it takes at least 1 year. Sabi ng iba 6 months, sabi ng iba 1 year, sabi ng iba I do not know which one to believe dahil sa sobrang daming mga pahayag. Ngayon, kung totoo man halimbawa ang sinasabi nila na 3 to 6 months, 9 months or whatsoever, lamang ang itatagal ng mga spike proteins sa katawan dahil sa pagbabakuna sa atin o dahil dun sa recurrent infections, kung halimbawa 3 to 6 months lang yan, okay na sana. But paano naman yung dysregulations na iniwan nito sa ating immune system? Kahit na 1 month lang yan, kahit na 1 month lang na nasa ating sistema, what about the dysregulations and damage na iniwan nito sa ating katawan? So, kaya nga hanggang ngayon talagang masusi pa rin po itong binabantayan hanggang ngayon. Now, sa likod ng paulit-ulit na presensya
ng mga spike proteins sa katawan. Ang IgG4 antibody na regulator or head ng immune response ay patuloy na tumataas. Patuloy po itong tumataas. At patuloy na tumataas ang kanyang bilang. At dahil sa sobrang dami ng kaaway, sa bandang huli itong ating IgG4 ay tataas ito bilang bahagi ng adaptive mechanism ng katawan, at dahil dito mapipilitan na itong IgG4 or antibody natin na makipag-ugnayan sa mga spike proteins, antigens, kung saan ay itong IgG4 na ito ay bubuo siya ng tinatawag na immune complexes. At itong immune complexes na ito, kapag hindi ito nalinis, maaari itong maipon sa mga organs ng tissue na sa kalaunan ay magdudulot ng irritation at maaaring mag-trigger ng mga halimbawa mga autoimmune diseases, like pwedeng mag-trigger ng chronic inflammatory conditions associated with autoimmune diseases. Halimbawa itong autoimmune pancreatitis, Hashimoto's thyroiditis, yan, kasama yung Hashimoto thyroiditis, yung psoriasis, Graves' diseases, inflammatory bowel disease, systemic lupus erythematosus, multiple sclerosis, at marami pang mga ibang autoimmune diseases. Makikita nyo ngayon po, ang daming mga may sakit na autoimmune disease. Alright? Ngayon, pero ang pinaka binabantayan dito, ito pong naka-highlighted na kulay red na autoimmune encephalitis. Sapagkat ito ay isang life-threatening condition na maaaring dulot ng matagalang presensya ng spike protein sa katawan. Dahil dito nagiging overreactive ang ating immune system, at sa halip na protektahan tayo ay inaatake nitong autoimmune encephalitis ang ating utak. At ang mga sintomas po na pwedeng tingnan dito ay yung pagkalito, memory loss, seizures, at matinding sakit ng ulo. Ganoon din nauugnay din sa chronic inflammatory conditions, IgG4 related diseases, yung tinatawag na systemic o yung pag-trigger ng systemic fibrosis. Ito naman po ay napakadelikado dahil yung malalambot at normal na tissue ng mga organs ay napapalitan ng mga matitigas, na siya namang nagpapababa sa normal function ng mga ito at posibleng magkaroon ng organ failure. Kapag hindi naagapan, maaari itong magresulta ng complications sa ibang organs at maaaring ikamatay. Ito po yung karaniwang tinatawag na pulmonary fibrosis, cardiac fibrosis, liver fibrosis, at saka itong pancreatic fibrosis. So, yan ang mga sakit na nauugnay dahil dito sa tinatawag na pagiging tolerant at saka exhaustions ng ating immune system. Ito yung mga sakit na dala nito. Kung minsan akala mo ordinaryong brain fog lang, malilimutin lang, mga allergies lang, yun po ay mga bunga lamang ng mga branches na nanggaling dito sa spike protein. Okay? Ngayon, kaugnay din po dito sa mga IgG4 related diseases, dahil nga dito sa pagbabago ng ating immune system, ay yun namang mga pinaka-controversial na diseases na nauugnay dito. Ito yung mga kondisyon na mas maraming kinakikitaan ng mga side effects ngayon, na kilala bilang mga blood clotting conditions, tulad halimbawa ng thrombosis with thrombocytopenia. Actually, it is a very rare but severe blood clot disorder, and together with a low platelet, it can become a chronic lifelong illness. Ngayon, ang makikita mo dito, kung minsan nakala mo simpleng blood clot lang, pero pwedeng mapunta sa mga veins, pwedeng mapunta sa heart, pwedeng mapunta sa
sa tawag nito, sa lungs, at pwede rin mapunta sa brain. So, simpleng mga blood clot lang yan na konektado po sa lahat. And then another one is actually, I'm so sorry kasi makikita po din yung AstraZeneca, Johnson & Johnson. I should not put that. I should erase that. Kasi based on our research, ito yung mga malalakas para dito. But I will change this anyway po. So, based on the research kasi, ano yung mga malalakas na mga vaccines na pumapasok sa mga sakit na ito kaya nailagay yan. So, again, yung pinaka-controversial, yung mga clotting conditions. Again, ito nga po, itong thrombosis with thrombocytopenia syndrome. And then second is the pulmonary embolism. Ito yung kung saan yung blood clot ay nagmumula sa legs pero umaabot sa puso. And I lost one of my love in my life because of this. At yun po yung mother ni Press dahil po dito. And lumabas itong pulmonary embolism na sakit. So ito yung mga simpleng blood clot sa legs na maaaring magpunta sa lungs. It is a condition where a blood clot flow in the artery dito po sa ating lungs. Ito yung isa sa mga immediate treatment ang kailangan po dito dahil kung hindi, ang taas po ng risk ng death dito. And of course, isa pa po dyan yung tinatawag na myocardial infarction or heart attack. Ito yung mga pinakamaraming nakikita ang mga side effects ngayon. Bata pa, inaatake na. And then yung pang-tatlo dito, yung tinatawag na cerebral venous sinus thrombosis. Ito yung ito yung pamamaga, ito yung mga pamamaga sa malalaking ugat ng ating utak. Ayan siya. Dito po sa may tenga, makikita niyo, mayroon tayong drainage dyan. Ayan po siya. Mayroon tayong drainage na dapat mag-circulate ang dugo. Pero dala nga ito ng dala nga ng pagbabago ng ating immune system, one of these, nagkakaroon ng inflammation, and this inflammation umaabot hanggang sa pagbabara ng dugo o blood clotting condition, nagkakaroon po ng bara dito sa may tenga dito sa atin. Na yung drainage na babarahan kung saan ay yung dugo nananatili o nababara sa malalaking ugat ng ating utak. Karamihan po na nakakaranas nito ay yung mga laging masasakit ang ulo, na akala mo simpleng sakit ng ulo lamang, na akala mo vertigo lang, brain fog lang, tapos ito pala ang kanyang kalagayan. So, napaka-life-threatening po ng mga ito. So now, actually, yeah, CVST is dangerous and potentially lethal disorder. So yan po yung mga side effects na po pwedeng mangyari dahil nga po sa pagtaas ng IgG4 na kung saan ay sinwitch niya o sinip niya ang ating immune system to become tolerant at saka exhaustions na kung saan yun po ang mga pinuno ng mga sakit kung bakit may mga sakit na ganito. Minsan simpleng allergy, ubo, sipon, vertigo, brain fog, double visions. Mga simple lang sila na sa tingin natin. Pero papunta na pala dito sa mga ganitong klaseng sakit. Last time, I had a presentation in the United States and there are different people and doctors na nag-attend. And it turned out na ang sabi ng ibang mga nakinig, wala pa ako niyan. Wala pa ako nararamdaman. Well, sa mga wala pong nararamdaman, ngayon, good for you and congratulations. But eventually, papasok din po kayo sa ganitong mga karamdaman. Kaya hanggat maaga pa. Actually, hindi po gamot ang sinasabi natin. Pero ito ay isang unang hakbang. Unang hakbang ito para mapigilan ang mga malalang sakit na ito. Actually, ang mga sakit na ito, again po, ay umiiral na even before COVID-19 pandemic. Ngunit ngayon, tila nangyayari ng mas madalas at mas matindi. Minsan, posible bang ito ay resulta ng pagkakagambala sa natural na disenyo ng ating katawan na ipinagkatiwala ng ating Diyos na lumikha? Tanong mo rin yan, di ba? Tatanungin din natin yan. So,
Since 2022 actually, 2022, right after the massive vaccinations, nag-umpisa na po kami ng pagre-research ng mga ingredients papunta dito.